Hello mga kasubs and welcome to the Sarscos TV. You got me, Mark. Uh, several weeks ago, nag-upload ako ng uh, review ko. After a week of purchasing and using yung Honda Sundiro S09R. So ngayon, i-review ulit natin siya kasi ngayon, it has been with us for over a month. So ngayon, magdadagdag tayo ng insights natin, observations natin sa ating unit. So ito, personal experience to. It doesn't mean na na-experience nyo rin to or ma-experience nyo kung kayo ay Honda S09R user. Siguro yung makaka-relate kayo on some aspects nung Ayan. Anyway. So si S09R is an electric scooter. Meron siyang pedal available, may provision siya for a pedal, kaya pwede nyong in the event na wag naman sana maubusan kayo ng juice ang yung battery nyo pala, you can use the pedal para exercise na rin. Yung nakuha kong unit was color white. Wala lang, type lang natin ng white today. Yan, so meron siyang a provision for pedal, tapos yung motor niya is hindi Boss, it is na rin, Honda na talaga. Pag tinignan nyo yung mismong hub, andun yung naka-etch yung Honda na brand. 400 watts siya. Tapos ang top speed niya out of the box is, kung di ako nagkakamali, 25 kilometers per hour. Pero pwede siyang, yung term nila is to boost, parang i-upgrade mo yung niya, yung program niya or something, or may i-unlock. So from 25, pwede siyang umabot hanggang I think 50. Sa experience ko, kasi hindi ko pa siya na-measure recently, explain ko mamaya. Pero nung na-measure ko siya, nasa 40. Given na yung timbang ko was, yung weight ko is 100, sabi mo 110 kilograms. So hindi na masama, di ba? Yung climbing angle yata yun, yung pagpaahon, nasa 12 degrees lang. Ibig sabihin, kapag mas matarik doon, mas mahihirapan siya or hindi niya kaya. Ayan. Kaya, isang consideration rin yan sa Kaya kung yung lugar nyo is medyo, pause natin, medyo paahon siya, you would like to consider yung mas mataas yung wattage ng motor, mas mataas yung rating ng baterya para mas malakas siya. Pero itong diyan yung parang drawback or another consideration, kapag mas malakas na motor, malamang mas matulin or mas torquey or what have not, 'di ba? Kung mas matulin 'yan and mag-exceed siya sa 50 kilometers per hour, it will require registration na sa LTO. Ito kasi below 50 siya, kaya hindi kailangan i-register sa LTO. Pero required magsuot ng motorcycle helmet. So pag sinabing motorcycle helmet, hindi yung kung ano-anong helmet. Iba kasi diyan sinabi lang na porque hindi tinitingnan ng rehistro or pinagsasabihan, 'di ba? Kung ano nung helmet isusuot, tapos pag nadisgrasya, pabiktim. So let's wear yung proper na yung nire-require na headgear para dito. Para sa atin din naman 'yun. Ayan. Hindi siya kita sa video, pero yung pedal nandito banda. Dito banda siya. Kaya yung gulay board medyo papaliit siya pagdating sa body, medyo maliit dito. Kasi yan yung pedal, diyan yung pedalan. Yung kickstand disables the vehicle din. Hindi naman disable, it puts the vehicle on park. Yan. So kapag binaba mo yan, automatic lalabas sa display mo P, naka-park mode. So kahit napigain mo yan, hindi iikot yung gulong sa likod. Isang nagustuhan ko kay Sundiro, itong ilaw dito sa portion na to. So kapag kunyari tumatawid ka, tapos may sasakyan na perpendicular, at least aside from yung color ng scooter, kaya puti rin yung kinuha ko, yung ilaw at least makikita ka naman, 'di ba? Para rin siya. For me, I consider it a safety na feature. Hindi lang siya aesthetics lang. Tuloy natin. Yung brake niya sa harapan is, ayan, nakikita nyo, disc brake. Sa likod, drum brake.
malakas naman, strong naman yung brakes niya. Yung shocks, I'm not sure kung ano yung sabi ko nung sa previous na video, pero yung shocks niya para sa akin, I would say decent siya. Hindi siya ginawa pang harabas. Ginawa siya, let's say na yung shocks niya ginawa for city driving or yung parang yung makinis ng kalsada, hindi yung pang off-road or yung malubak na ano, yung matagtag na kalsada. Yun. Mafe-feel nyo kasi, mafe-feel nyo yung nasasaktan yung scooter nyo. Kumbaga. Ayun. Okay, dito naman tayo. Ah, ano ba naman to? Ayaw mag-pause. Ayaw makisama. I-back natin ng konti. Yung instrument cluster niya, I think, yun, wala akong additional feedback doon. Same as yung review ko previously. It does show yung battery bar, parang cellphone, 4 na bar yata, 5 bar. Tapos meron rin digital na representation, ilang percent pa siya. Pinapakita rin niya yung speed. Although yung speed kasi is clipped at 25. So, ibig sabihin, hanggang 25 lang yung kayang i-display nung unit. Even kapag lumagpas ka na sa 25 na speed, kunyari 30 kilometers per hour ka, 25 lang nagdi-display sa screen mo. Kaya kung gusto mo makita yung actual speed mo, kailangan mo mag-ano ng app sa phone or palitan mo to. Ako, I don't want to go through that hassle. Ang importante, below 50 tayo, so pasok naman tayo sa restriction ng type 1, type L1B, so walang problema. Ano na lang, parang Jedi tayo, use the Force. Kailangan ma-feel mo. Yan. Okay. So, yung sa preno, ako kasi ano ko yung location namin, maraming paahon, tsaka palusong ba yun? Pasubso, basta pababa. Kaya medyo maano tayo sa brake. Kaya, of course, wala tong combi brake, walang ABS. So, parang bisikleta lang talaga na may front and rear brake. Kaya kailangan ano pa rin, conscious ka lang sa paggamit ng brake mo para hindi ka magkaroon ng, wag naman sana, disgrasya kung sabihin nila. Ayan. Also, yung malaking bagay rin kasi ang braking. Kasi syempre, di ba, sa pagdadrive, pag nag-brake ka, matic, ang kasunod nun, aarangkada ka ulit, di ba? So, parang gasoline rin yan na sasakyan. Syempre, pag pinapaka mo yung gas, or yung, for this case, pag inano mo yung silinyador niya para panda rin ulit yung motor, kakain ng kuryente yan. So, the more na anuhin mo yung piga mo, mas inaano mo siya mag-produce ng kuryente sa motor, parang ganoon rin sa gas. So, mas matakaw kumbaga. Kaya yung braking habits natin, kailangan nasa hulog din. Yung halimbawa, yung pagpa-approach ka ng humps, alam mong malayo pa lang may humps na, bitawan mo na lang yung silinyador mo or medyo i-lighten mo na dahan-dahan. Hindi yung kung kailan malapit ka sa humps, doon ka pa lang be-brake. So, bukod sa mapupudpud yung brake pad, brake shoe mo, kakain pa yun ng kuryente sa sasakyan mo. Ayun. So, yan, tip ko yon. So, tuloy pa natin. Yung NFC card, yun yung pang-activate niya ito sa opposite side. Yung nakita yung itim dito, USB yon bale. Sa opposite side, dun mo itatapat yung NFC card. Ano ba ibig sabihin ng NFC? Near Field, ano yung C? Excuse me. Near Field Communication yata ibig sabihin ng NFC. Doon mo itatap mo lang siya, saglit lang, itatapat mo lang, tapos mag-on na siya. Wala siyang wala siyang susi. So, yun lang yung way ng pag-activate. Sa ibang bansa, merong application na sa phone, pwede mong gamitin para ma-activate yung unit, tsaka ma-set yung time. Yun pa yung isa pala dito. Yung time sa display, hindi mo ma-edit yun. Kaya hindi mo rin magamit. Ayun. So, ano pa ba i-add natin? So, sa app, pwedeng start, di ba? Pero since wala tayo nun, yung NFC lang ang pwede natin gamitin. Ngayon, there was a time na na-misplace ko yung isa sa, dalawa kasi ang bibigay sa yung NFC card eh, isang spare. Nawala ko yung isa, temporarily.
So napatawag ako, na kinontak ko yung pinagbilhan ko. So tinanong ko kung nagdo-duplicate sila, hindi daw dinoduplicate or hindi na duplicate or what have na. Basta walang ganun daw. Ang gagawin, if ever mawala, let's say yung dalawang NFC card mo, papalitan yung mismong NFC module, which costs, hindi ko na maalala eh. Pero hindi naman sobrang mahal na 10,000 kagad. Parang somewhere around 2,000 yata. Hindi ko maalala na. Ang bottom line, wag excuse me. Sorry. Wag iwawala ang NFC card. Ayun. Isa pang naging ano ko, siguro hindi lang ako marunong, yung sa salamin, yung andali niya mag-loose. Kasi hindi naman sa madaling mag-loose. Siguro hindi naman kasalanan ng motor yon. Matagtag kasi yung kalsada sa amin. Not all parts ng road namin spaltado. So merong yung nasira na kasi mabibigat na sasakyan, nadadaanan. So merong mga lubak. So kapag nalulubak siya ng matagal-tagal, makikita mo yung salamin ko sa left side lumuluwag. Yung sa kaliwa ko, yung sa kanan pala yung maluwag. Yung sa kaliwa ko, check lang naman. Kaya parang nagtataka ako. Hindi naman siya loose thread. Siguro lang, kamay kasi lang yung pinapangpit ko. Hindi ko na pag ginagamitan ko kasi ng tools, takot ako na ma-over torque ko, baka masira ako. Kaya kinakamay ko lang para yung alam ko yung force na ginagamit ko within sa kaya ng tolerance nung ano, yung pihitan. Oh, anyway, sa upuan, wala akong masabi, komportable. Ayoko lang tanggalin talaga tong ano, kasi natakot ako baka masira ko yung leather eh. Hindi ko kasi alam, hindi ko pa subok yung leather na seat. Pero maganda siyang tignan. Simple, pero rock. Ayan. Tuloy natin. Sa charging, nasabi ko na to eh, hindi, natatanggal yung baterya, pero hindi mo siya masa-charge na hindi nakakabit yung battery sa motor. Kasi iba yung plug sa battery, iba rin yung plug dyan sa outlet. Yung sa may outlet ng motor. Yung charger na ibibigay sa'yo, compatible dyan sa outlet ng motor, pero hindi rekta sa battery. So, yun yung isang downside. Sana maglabas sila ng charger na mas maliit na pwedeng rekta sa battery. Yan. Sa lights, wala akong masabi. Automatic siya. Wala siyang off. Ano siya, kumbaga kapag madilim na yung paligid mo, automatic siya mag-on. Or, pwede mong i-on manually kung gusto mo. Either of the two. Pero wala siyang as in off na switch. Yan, naka-auto siya. Maliwanag, so hindi siya naka-on. Ang kain ng kuryente sa ilaw, hindi mo naman ramdam. Parang siguro mga 1% lang idadagdag mo sa total na trip mo. Pero pag in combination ng ilaw, busina, signal light, ayan, medyo mararamdaman mo siya. Kapag takaw busina ka, tapos yung signal light mo nakakalimutan mong i-off pag liko mo, so yung buong trip mo naka-on yung signal light mo. Ayan. And maybe siguro yung ano, pag ginamit mo yung USB port to charge your phone. Ako kasi hindi ko practice yung gamitin yung USB port eh, unless na talagang kailangan. So even if mamatay yung phone ko, pero I'm not expecting any call, hindi ko naman kailangan tumawag ano, mas i-consider ko na lang na umuwi kagad sa bahay or maki-charge sa kapitbahay kaibigan or kung may power bank na lang, power bank ko na lang gagamitin ko. Ayun. One thing na hindi ko nabanggit sa unang video na gusto kong i-touch is yung tire pressure. It is important na yung ano mo, gulong mo, tama yung tire pressure. Ako nga pala, ang gamit ko 35 or minsan 35.5, pero hindi ko na, tama na yun, hanggang dun lang. Pag mababa yung ano mo, pag mababa yung tire pressure mo, syempre mas lapat yung goma sa gulong, mas kapit. Ang ibig sabihin nung ngayon, mas kailangan ng kakain ng power yung motor para paikutin siya kasi kapit na kapit siya sa lupa eh. 'Di ba? So isipin mo yung mukha mo nakadikit sa lupa hanggang 'di ba para ma-drag ka kailangan mas may puwersa para mahatak ka, 'di ba? Unlike kapag mataas naman yung PSI mo, mas less yung contact ng goma sa lupa. Kaya mas konting energy ang required. So yung may disadvantage yung high and low na PSI. Kaya nga depende rin sa inyo yan.
mas maganda na mag-start kayo ako nag-start ako, ako naman practice ko talaga 35, siguro 33 pwede pa. Tapos doon gamayin nyo, tingnan nyo yung kung paano yung talbog nung ano nyo pag nag-humps kayo, kung paano yung kain ng baterya, kung mas matipid ba, in terms of pag lumiligo kayo, pag nagbe-banking kayo, yung maganda ba yung kapit or feeling nyo ba parang dumudulas, yan. Kaya, yun yung mga ano. Pero ako, kahit yung sa story, ang recommended nila, pagkakaalala ko, 3.5. Sa mga ano, sa mga online shop, di ba? Lazada, Temu, Shopify, yung mga kung ano-ano ano dyan. Nagbibenta sila ng automatic na tire inflator. Bumili na lang kayo, nasa ano lang naman, mga 150, 300. Ano na yun, automatic. So, isiset nyo lang yung pressure, kabit nyo siya sa gulong, on nyo. Pagdating ng pressure na sinet nyo, mamamatay na siya. Kaya sakto na yun. Ako ang ginagawa ko, parang every weekend tsaka every Wednesday ako nagpapakarga or nagkakarga kasi may pang-inflate ako. Para yung interval niya every mga 2 days, 3 days hangin ka agad para sure ako na nasa ano ko yung nasa tamang tire pressure siya. Trinay ko kasi before 1 week. Kunyari ngayong linggo, 35. Pagdating ng Sabado or pagdating ng linggo, nasa ano na siya, 25 yata, 29. Basta ang laki ng ano. Pero wala siyang singaw. I guess it's also because yung sa lubak, pag nalulubak, siguro may nakakawalang hangin din. Nararamdaman siya kasi yung bawas ng baterya, mas malakas kapag mababa yung PSI mo, yung tire pressure mo. Yun yung una. Pangalawa, pag paahon ka, kasi maano mo yan, di ba? Pag paahon ka, usually, kunyari, ano ko dito 20 kilometers, hindi bumababa. Pag paahon ka ulit, same area, tapos below 20 na nakasanayan mo na, kunyari 18, 15, ibig sabihin nahihirapan yung motor. Most likely yung gulong. Baka mababa na yung tire pressure. So may mga ways para masabi siya. Meron pa akong isa, yung talbog ng shocks. Kasi nga mabigat ako, di ba? Ang shock supposedly, hindi dapat masasagad yan, di ba? Siyempre, pag tumalbog ka, dapat hindi siya masasagad yung mafu-full, ano. Ngayon, ako, pag dumadaan ako sa humps or sa lubak, aramdam ko na parang meron pa siyang play kahit malubak ako. Ngayon, pag naramdaman ko na parang na full compress siya kasi parang nagbabakal to bakal na nagtatama, yun, may something na yun. Ibig sabihin, mababa na yung tire pressure nun. It's either that or balasubas ako magmaneho. Pero it's more likely yung second kasi takbong pogi tayo pagdating sa ganyan. Ayan, regrets sa motor, wala akong regrets. Sulit siya pagdating sa tipid sa gastusin kasi yung commute, magkano kasi ang commute dito, makapalabas lang ng subdivision, 40 pesos kada, 40 pesos. Ang full charge nito, ang ina-advertise nila, di ba, 12, 16 pesos. O sabi mo, kahit 20, nakatipid pa rin ako. And yung 20 na yon, sabihin natin yung ina-advertise nito is 89% 89 kilometers na travel. Yung sa akin, ang tansya ko sa akin nasa 70 lang. Again, it's because number one, driving habit ko. Pangalawa, yung amount ng load na kinakarga ko. Siyempre, apart from yung timbang ko, minsan nag-grocery ako. Ang kinakarga ko na grocery, somewhere around 10 kilos. So, yun, imagine niyo mga 10 kilong manok. Hindi na ako lumalagpas doon kasi nga yung concern ko lang sa baka masyadong mahirapan. Ayaw naman natin sagarin na as far as I know, ang capacity nito is 150 kilograms. So ayaw natin sagarin 'yon. Kasi nga may paahon pa 'to yung sa amin. So yung sinasabi lang 150 kilograms, hindi nila kino-consider yung ganong incline. Ang consideration siguro 12 degree or 12 degrees na incline lang. Kaya syempre, i-compensate mo. Kung merong sobrang tarik, bawasan mo yung load mo. Kaya, ayun. Siguro last na lang, recommended ko na accessories sa inyo, yung bag na sinasabit sa manibela, o para sa mga kailangan nyo i-access kagad na bagay-bagay, or meron nyo rin yung bag na rectangular na hanggang dito lang. Hindi siya tunnel bag. Pag sinabi kasing tunnel bag, yung parang yung buong gitna occupied Yung parang bag lang na rectangular na dito, siguro nasa 300 pesos yun. Magandang ano rin yun pag nag-grocery. Helmet, gloves, sa mga, syempre, wag naman sana pag na-sample lang kayo, ayaw nyo mas masira ang inyong mga kamay, lalo na kung ano kayo, di ba, yung
kabuhayan nyo nakarely sa kamay nyo. Kunyari, pianista kayo or gitarista, di ba? Or nagba-basketball kayo, yan, ingat. Mas maganda yung safe. Di ba, alam mo kang corny, pero at least nakakauwi ng buo, di ba, ng safe. Ako, yung next na investment ko, mag-ano rin ako, bibili na rin tayo ng elbow pad, knee pad. Kasi yung disgrasya is usually hindi naman lagi tayo ang nagiging sanhi, di ba? Minsan, hindi tayo sa sumemplang tayo. Minsan, pwede tayo yung banggain, di ba? So, importante yung may gear. Better have it and not need it rather than need it and then not have it. Parang ganun, di ba? Parang, tama ba yung English ko? Anyway, kung may tanong pa kayo and ano about sa Sundiro S09, ano lang kayo, comment lang kayo tapos sasagutin natin 'yan. Kung gusto niyo malaman saan ko nabili, ilalagay ko na rin sa alam ko na sa ilalagay ko sa description. Pero kung wala, hanapin niyo lang sa Facebook Nice Cycle. Ang ano niyan, dalawa yan, sa Caloocan tsaka sa Cavite. Sa Cavite ako naka-score. Mababait sila. Banggitin niyo lang yung pangalan ko. Sabay ilag. So anyway, this has been the Stars TV. Maraming salamat. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo.